Nung ang Panginoong Jesucristo ay galing sa Jericho, pabalik siya ng Jerusalem, ay may nakita siyang isang puno ng igos. Na itong puno ng igos na ito ay kanyang pinuntahan sapagkat nagutom noon ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad na kasama ay pinuntahan niya yung puno ng igos upang tingnan kung ito ay may bunga upang siya ay makakain. Subalit, doon sa puno ng igos na napakalago nito, ay walang natagpuan ang Diyos ng kahit isang bunga. Wala siyang natagpuan kahit isang bunga. Sa verse 21 niyo makikita yan, wala siyang natagpuan na kahit isang bunga. Verse 18 to 22, makikita niyo yan dyan, yung kasaysayan na yan, ay wala ang Panginoon nakitang isang bunga. Nung pagdakay, sabi ng Panginoong Jesucristo, yamang ikaw ay malago, sabi niya, hindi ka na mamumungang muli. At pag talikod ng Panginoong Jesucristo, natuyo ang dahon. Natuyo ang puno ng igos at ito ay namatay. Ito yung isang tao na kung ikaw ay mananampalataya na, ay hinahanapan ito ng Diyos ng bunga. Ano ba ang nagiging bunga ng isang mananampalataya? Ano ba ang pakinabang sa iyo ng Diyos? Kaya sabi niya dito, sa 22, kung kayo ay mananalangin at may pananampalataya, matatanggap ninyo ang inyong ipinapanalangin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang yan, kundi ang isang puno o isang bundok ay sabihin mo na lumipat sa dagat, ay lilipat nga siya sapagkat mayroon kang pananalig sa Diyos. At nakita natin dito na yung isang punong igos ay natuyo siya sapagkat walang pakinabang, walang bunga. Pero ngayon, sa ating pananalangin, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ano man ang idalangin nyo, kung kayo ay sumasampalataya sa Panginoon, ay matatanggap ninyo. Kung kayo ay mayroong paniniwala, kasi maraming nanalangin dito na sinasabi, Lord, ako po ay bigyan mo ako ng ganito. Pero nung dumating na ang kanyang pinapanalangin, nagugulat siya. Akala ko, hindi tutugunin ng Diyos ang aking dalangin. Hindi ganun eh. Ang panalangin, kapag nanalangin ka, i-assume mo, siguraduhin mo na ikay na sumasampalataya at mangyayari ang iyong ipinapanalangin. Kaya sabi niya dito, maliwanag dito, kung kayo ay nananalig o sumasampalataya ng inyong pinanalangin ay matatanggap ninyo. Matatanggap nga ninyo yan. Yan ay maliwanag. Ito ay nangyayari doon, winika ito ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, sapagkat yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na natuyo ang puno ng igos ay namangha ang mga alagad. Sinabi niya, wow, paano kaya nagawa ng Panginoon niyo na ang isang puno ay natuyo dahil sa walang pakinabang ang Panginoon doon sa punong iyon. Malago ang puno pero walang bunga. Tingnan din natin, tayo ba talaga may pananampalataya sa Diyos? Kaya kung may pananampalataya sa Diyos ang ating buhay, dapat nagbubunga ito. Ano ang ating isusulit sa Diyos? Ano ang sasabihin mo? Ano ang isusulit natin sa Panginoon? Na kung wala tayong ginawa patungkol sa Kanya, wala tayong isusulit. Ano pang isusulit mo? Mamamatay ka lang na wala. Ano ang sasabihin sa ng Panginoon? Good servant, welcome this heaven. Pumasok ka sa aking kaharian. Welcome, sasabihin ng Diyos, matapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Ano sasabihin sa atin ng Diyos?
Kaya sikapin natin na magkaroon ng bunga at result itong ating pananampalataya sa Diyos. Ulitin kong basahin. If you have believed, kung kayo naniniwala, sabi ng Panginoon, you will receive. Kung matatanggap ninyo, kung kayo ay naniniwala na matatanggap ninyo ang inyong pinapanalangin, whatever you ask for and prayer. Kung kayo ay naniniwala sa inyong panalangin na matatanggap ninyo ang inyong idinadalangin, iyan ay matatanggap ninyo. Purihin natin ganyan ang sumasampalataya sa Diyos. Ang sumasampalataya sa Panginoon bilang kanyang mga anak, kapag siya ay nanalangin, ay siguraduhin nyo na kayo naniniwala sa Diyos at yun ay mangyayari. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga. Ang sino mang nanalangin sa Diyos ng kanyang pangangailangan, magtiwala kayo na iyon ay matatanggap ninyo at yun nga ay matatanggap ninyo.